Punta nga po pala tayo ng palengke ngayon mga kaprobinsyano. Tara, samahan niyo po ako. Ngayong araw nga po pala mga kaprobinsyano medyo maaga po tayong pupunta ng palengke. At tayo po medyo marami-raming pa-order ng ice candy ngayong araw. Dahil po sa init ng panahon natin ngayon, hinahanap-hanap po palagi ng mga bata sa amin yung gawa natin na ice candy. Kaya eto, mamimili na naman po tayo ng mga sangkap na gagamitin natin. Dito lang naman po ako madalas bumili ng mga sangkap sa likod ng palengke. Sa dalas ko kang bumili ng mga sangkap sa kanila, parang suki na nila ako. Kaya baka naman, pagkatapos ko ang bumili ng mga Ricardo ng gagawin nating ice candy, bumili na rin ako ng iluluto natin ngayong araw. At diretso uwi na rin tayo mga kaprobinsyano at ang init ng panahon. Pagdating ko nga sinilip ko agad itong ating freezer. Pagtingin ko nga mauubos na pala itong ating ice candy. Kaya eto, agad-agad ko na rin hinanda itong mga gagamitin natin na sangkap. Kapag gumagawa nga po pala tayo ng ice candy mga kaprobinsyano, ganito nga lang po pala yung kapal na ginagamit nating buko. Para madali lang po siyang kayurin at masarap kainin. Sa lahat nga po pala nang nagtatanong sa proseso ng paggawa ng ating ice candy, meron na po tayong na-upload na video para dyan. Marami din po kasing na-curious sa paggawa natin nito dahil dun po sa isa nating video na medyo nag-viral. Kaya sana po makatulong sa inyo, lalo na po kung gusto ninyong magnegosyo. At habang pinalalamig nga po pala natin yung gagawin nating ice candy, eto at ihahanda naman po natin ang ating ulam ngayong pananghalian. Dahil for today's video, ang atin nga palang recipe, kinamatisang adobong pusit. Ngayon nyo lang ito narinig mga kaprobinsyano, ano? Ako kasi, ngayon ko lang din ito mailuluto. Talagang kapag ikaw ang chef ng bahay, makaka-invento ka ng sarili mong recipe. Para medyo maiba naman yung pagkakadali dito sa pusit. Iihaw ko nga lang sana ito mga kaprobinsyano. Kaso, naalala ko, magdadatingan nga pala yung aking mga pamangkin. Kaya ang hinahanap naman po kasi ng mga bata, yung may sabaw. Kaya kakamatisan na lang po natin. Ang mga gagamitin nga lang naman po nating mga sangkap dyan, bawang sibuyas at luya. Medyo natatawa nga ako mga kaprobinsyano. At marami pong nagko-comment doon sa iba nating mga video. Lalo na po sa pagluluto natin ng palaka. Wala na daw ba kaming ibang niluluto o hindi yun na lang? Sa totoo lang po mga kaprobinsyano, seasonal lang naman. Dahil pagkatapos po ng gawaan dito sa bukid, madalang na rin pong makahuli ng palaka. Kaya sinusulit na po namin. Hindi naman po sa pagmamayabang mga kaprobinsyano, kung matitikman nyo naman po yung karne ng palaka, hindi naman po talaga nakakasawa. Dahil marami din naman po kasing pwedeng gawing luto. At ang makaka-relate lang naman po kasi dito yung mga taga-probinsya at malapit sa bukid. Siya, balik na po tayo sa ating pagluluto mga kaprobinsyano. Ito at ginigisa ko na nga po pala yung kamatis sa bawang sibuyas at luya. At nung maganda na yung pagkakagisa, nilagay ko na rin po itong pusit. Maganda nga po pala itong nabili natin at kasarapan lang yung laki. Sabi nga nila, mas masarap ang katamtaman kaysa sa sobrang laki. Ito at naglagay na nga rin po pala tayo ng kaunting toyo at kaunting seasoning, pamintang durog at itong sukang arte. Kaunti lang naman po inilagay natin mga kaprobinsyano. Naghintay nga lang po pala tayo ng ilang minuto dyan bago natin biniling isa-isa itong mga pusit. Tapos binudburan ko lang po ng kaunting asukal para magbalanse ang lasa. At ang panghuli po natin ilalagay itong siling berde na magdadagdag bango dito po sa ating niluluto. At nung matansya ko nga po na malapit ng maluto, syempre titikman muna natin mga kaprobinsyano. Ayun lang nga at swabing-swabe ang lasa. Para mas maganda ang presentation, lagyan natin ng isang pirasong siling labuyo at itong onion rings. Ayun no, parang steak na po sita na may pagka-adobo. Pwede nyo rin pong itry yung ganitong luto mga kaprobinsyano. Panigurado, gaganahan kayo. Hinaho ko na nga para diretso na nating maiplating. Yun no, andito na nga po pala yung aking mga pamangkin. Tara po, samahan nyo na po kaming kumain. Ito at sinandukan ko na nga po pala sila ng tigi-tigisan nilang pusit. Para po wala silang lamangan at hindi mag-agawan. Binibiro ko nga si Boss Commander mga kaprobinsyano. Paano kaya kung ganito karami yung aming anak? Baka tumanda ako, kakapangilaw ng palaka. Biro lang po mga kaprobinsyano. Paano ba yan? Maraming salamat po sa inyong panonood. Kapakabusog po muna kami. Bye!